A blessed Sunday to all, mga kapatid, mga minamahal. Tayo po ay nasa huling linggo ng pagtalakay sa temang level of Christianity. At sa ating pong, nais ko lang pong i-welcome sa ating pong gawain ng pagsamba, ang ating pong mga kapatiran na nasa kanilang mga tahanan, sa lahat ng ating pong mga kapatiran who's working abroad, na sa kanila pong mga convenienteng oras ay sila po ay nag-tune in at nag-worship through our online worship. Sa ating pong mga extended family na walang sawang sumusuporta sa ating pong mga gawain ng online ministry. A blessed Sunday to every one of you at welcome po again sa gawain ng Panginoon sa pagsamba na kanyang sinabi, 2-3 nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya'y nasa ating kalagitnaan. Mga kapatid, mga minamahal, tayo nga po ngayon ay nasa huling pag-aaral sa temang level of maturity or level of Christianity. At sa ating pong teksto ngayon, ay mangyaring makibukas po kayo sa akin, mga kapatid. Sa aklat po ng Mateo, dito po sa chapter 14, mula po sa talatang 22 hanggang 33. Na habang binabasa ko po ay sundan ang inyong mga mata. O kung kaya po ay meron po kayong Biblia or mga cellphone, mga Android, gadget at sa inyo po mga Bible application. Again, turn with me the book of Matthew chapter 14 beginning to verse 22 to 33 na ating pong pag-aaralan ngayong umaga. Babasahin ko po sa wikang Tagalog sa Magandang Balita Biblia. Ganito po ang sinasaad ng banal na kasulatan. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Matapos niyang mapaalis sa mga tao, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Mag-isa siyang inabutan doon ng gabi. Samantalang ang bangkay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng alon dahil pasalungat ito sa hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinalabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Sigaw nila. Ngunit nagsalita agad si Jesus at sinabi sa kanila, "Huwag kayong matakot. Ako ito." Sinabi ni Pedro, "Panginoon, kung talagang ikaw nga iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig." Sumagot siya, halika. Mula sa bangka ay lumakad si Pedro sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang napansin niya ang malakas na hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Panginoon, sagipin ninyo ako," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus, "Bakit ka nag-alinlangan? Napakaliit ng iyong pananampalataya," sabi niya kay Pedro. Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin at sinamba siya ng mga nasa bangka, "Tunay nga pong kayo ang anak ng Diyos," sabi nila. Mga kapatid, mga minamahal, pinagpala na tayo nang basahin natin ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Aming Ama, dakila ka. Salamat po, dakilang Diyos, sa umagang ito. Thank you for another opportunity to experience you, O Lord. To bless us by your word. At kami po'y bigyan mo ng paglago sa tulong ng Banal na Espiritu. O Diyos, mapagpala kami at mapalakas, mapalalim sa pananampalataya at paglilingkod para sa iyong kaluwalhatian. We invite Holy Spirit to work in our life and to bless us and all our brother and sister na nasa kanilang mga tahanan. Saan po mga tagapakinig sa iba't ibang bansa, ikaw pong patuloy na magpala at umabot sa bawat sa kanila
Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay may pamagat sa umagang ito. God will use unusual circumstances to bring us into a great level. Sa panahon po natin ngayon ng pandemya, may mga lugar at area na nananatiling ECQ. Yung iba naman po ay medyo nagbago na, nasa modified na, MECQ, o anuman ang nakatala ay pare-parehas pa rin tayong dumaraan sa mga matitinding pagsubok ng buhay. Lalo na po ngayong pandemic. Mga kapatid, mga minamahal, napakatindi ng idinudulot itong COVID-19 sa buhay po natin. Subalit sa umagang ito ng ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos, dalangin ko kapatid, nawa sa ating pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos ay gamitin ng Panginoon ang kanyang mga salita. Gamitin ng Diyos itong mga alagad, especially si Pedro, na nakadanas po ng kakaibang karanasan. At sa panganib ng buhay ay magbukas sa atin ng isang panibagong pananaw na makita natin na ang Diyos, yung mga unusual circumstances ng buhay po natin ay makatulong ng malaki para tayo po ay lalo pang mag-greater level o doon pa humantong pa sa mas mataas na level ng ating pong pagiging Kristiyano. Kaya nga po sa binasa po nating teksto from the book of Matthew chapter 14, dito po sa verse 22 to 33, na meron po mamagat, God will use unusual circumstances to bring us into a great level. At alam po natin, God's way are not our ways. Minsan hindi po natin maunawaan itong mga nangyayari, pero yung pagkilos ng Diyos, di man natin maarok at maunawaan ang ating pong pangunawa, ito po ay nagiging magandang resulta sa ating pong buhay pananampalataya. His dealing with mankind are cause of wonders. Nagpapakita siya lalo ng mga himala sa buhay po natin. And in today's text, mga kapatid, mga minamahal, God will use storm to bring into the disciple of greater level of Christianity. Sabi nga po, merong kasabihan, no one can climb a smooth mountain. So tingnan po natin at pag-aralan po natin ang salita ng Diyos at makita po natin, mga minamahal, na ang buhay ng mga apostol na ito ng kanilang pagsunod at ang kanilang po mga karanasan, though they are in danger at nasa isang mapanganib na buhay na humaharap sa matinding pagsubok, ay lalo pang nagpataas ng kanilang pong level ng spirituality at lalo pa silang tumayog sa pananampalataya at pagkakilala sa ating Panginoon. Point number 1. Dito po sa verse 22 makikita po natin, verse 22 and verse 24, ganito po ang sinasabi. Matthew chapter 14. Dito po sa verse 22. No, sabi po diyan, immediately Jesus made his disciple get into the boat and go before him to the other side while he sent the multitude away. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo samantalang pinauwi naman niya ang mga tao. Verse 24. But the boat was not in the middle of the sea. But the boat was now in the middle of the sea, tossed by the wave, for the wind was
contrary. Ayan. Samantalang ang bangka ay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Obedience will not stop the storm from coming. Point number 1. Again, obedience will not stop the storm from coming. Alam niyo po, sa pagsunod natin sa Panginoon, makikita natin ang buhay Kristiyano is not a bed of roses. Yes, again, in obedience to our Lord, our life as a Christian will not be like a bed of roses. Hindi ito para bagang isang smooth na o tahimik na pamumuhay, para bagang everything will go fine. Hindi po ganoon, kundi daraan po tayo sa mga matitinding pagsubok ng buhay. At alam mo po mga kapatid, hindi po ito porkit ikaw ay sumusunod, titigil na. Wala nang mangyayaring mga pagsubok, wala nang mga magaganap na mga unusual circumstances in life. Kung mapapansin po natin, actually, ang ating pong teksto, in the context of feeding of 5,000. Meron pong himalang ginawa ang Panginoon ng pagpapakain ng 5,000 sa pamamagitan po ng 5 tinapay at 2 pirasong isda. Nang sabi ng mga alagad, Panginoon, palisin niyo na po ang mga tao ito sapagkat ito'y ilang upang sila'y makabili ng kalapong mga pangkain. And God said, Jesus replied to the disciple, kayo ang magpakain sa kanila. Sabi niya, subalit wala po tayong pagkain. Anong meron tayo? Sabi ng Panginoon, meron po tayong 5 tinapay at 2 isda. Sabi ng talata, itinaas ng Panginoon at ipinagpasalamat ang mga biyayang iyon at ibinahagi sa mga apostol at sinabi ay ipamahagi ito. Kapatid, to make the story short, ay napakain ang lahat at lumabis pa ng 12 kain. Did you imagine what miracle performed during those time? At ang sabi po ay 5,000 ang pinakain, hindi kasama, 5,000 mga lalaki ang nakatala, hindi pa kasama ang mga kababaihan at ang mga batang kasama nila. So imagine, nung gumawa ng mirakulo, ng miracle ang Panginoon sa kanilang buhay, sila pong lahat ay pinagpala, nakakain at nabusog at may lumabis pa. At pagkatapos nga po ng himalang ginawa nito ng Panginoon, ay inutusan itong mga alagad na pumunta sa kabilang ibayo, na magpatiuna na sa kabilang ibayo. At sa kanilang pagsunod, kapatid, I encourage you to see this point. Alam niyo po mga minamahal, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, hindi po nangangahulugan na wala nang magiging balakid. Hindi po porque tayo po ay sumusunod sa utos ng Panginoon at nabubuhay sa kanyang kalooban, wala nang mga pagsubok, wala nang mga trials. In fact, ang sabi po diyan sa verse 24, samantalang ang bangkay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasalungat ito sa hangin. Obviously, kapag tayo po ay sumasalungat, talaga pong nandun po yung mahirap na pag-usad. Naalala ko po, sabi ng Apostol Pablo, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Ayan, meron pong pagsalungat sa sistema ng sanlibutan ito. Ano nga po ang sistema ng buhay dito sa lupa? Ang buhay na nagsasarili, na hiwalay sa Diyos. Ang buhay na gawin ang gusto, anuman ang kanyang maibigan. Ang gawin ang yung inuudyok ng Diyos na naghahari dito sa libutan. At yun ay ang ating kalaban na Diablo. Pag tayo sumunod sa Kanya, ibig sabihin, umaayon tayo sa takbo at sistema ng mundong ito. But because God is telling us, do not conform to the pattern of this world.
Huwag tayong umayon sa takbo ng salibutang ito. Ibig sabihin, kailangan nating sumalungat sa agos ng pamumuhay. So therefore, ito po yung naging karanasan ng mga alagad nung sila po ay sumunod sa Panginoon. Obviously, literally, nandun sila sa bangka na talagang maglalayag sila patungo sa kabilang ibayo. Ano? Pero kung bibigyan po natin to in a figurative form, pwede po natin gamitin itong bangka na ito na nagsisilbing buhay po natin. Na kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon at sumasalungat sa daloy ng buhay dito sa mundo, definitely, hindi po madali. Mahirap po ang sabi diyan, samantalang ang bangkay nasa laot na, ngunit sinasalpok ito ng mga alon dahil pasulungat ito sa hangin. So life will not be easy kapag tayo po ay sumunod sa Panginoon. Makikita po natin dito, Jesus sent the disciple into the storm. Mismo po ang Panginoon ang nag-utos sa mga alagad na sumakay sa bangka at pumaroon sa kabilang ibayo. Sending disciple into the storm. Jesus send the storm to the disciple and send the storm after they had sailed for a while. Habang nandun sila sa kalagitnaan in the journey of their obedience to the Lord, naroon po yung storm. Kapatid, nais ko pong mabigyan tayo dito ng pananaw kasi minsan po may mga bagay na pwede tayong marinig. Lord, Lord, why me? Bakit ako? Bakit ako nakaranas ng ganito, Panginoon? Bakit mo inaalog sa akin ang mga bagay na ito na nangyayari? After all, ako po ay nagbigay ng buhay sa iyo. After, ako po ay sumusunod sa iyong kalooban. Kung kailan ako naglilingkod sa iyo, Panginoon, why you allow these things happening to me? Bakit? And sometimes, alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, marami pong Kristiyano na minsan kino-question si Lord, why, and why? Ito po ang sagot. Obedience will not stop the storm coming. Kapag tayo po ay sumusunod sa Panginoon, hindi po iyon ibig sabihin wala nang unos. Kundi in reality, along the way of our journey in obedience to the Lord, darating po yung unos ng buhay. Pangalawa, Jesus sees us in the storm. Nakikita po tayo ng Panginoon in our real situation. Nakikita niya po tayo. Dito po sa Mark chapter 6 verse 48. Mark chapter 6 verse 48. Then he saw them straining at rowing, for the wind was against them. Now about the fourth watch of the night, he came to them walking on the sea and would have passed them by. By the way, binabasa ko po yung ating pong verse dito po sa King James. King James Version. O dito po sa the Gideon International. Yan po. So, sabi po ng talata sa Magandang Balita Biblia, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasulungat sila sa ihip ng hangin. Ayan. Kapatid, ito yung katotohanan na nakikita tayo ng Diyos. Alam niya yung ating pong kalagayan sa buhay.
Alam niya yung ating pong pinagdaraanan. Alam niya po yung situation natin. Alam niya ang lahat ng ito. Kaya nga minsan para bagang may mga pagkakataon na mga may Kristiyanong pino-question si Lord. Or para bagang absent si Lord. Ano ho? Hindi po totoo yun. God is always present. He is omnipresent. God is always present in any circumstances of our life. In fact, nakikita niya ang inyo pong pinagdaraanan. Nakikita niya ang ating pong mga kalagayan sa buhay. Nakita niya nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasulungat sila sa ihip ng hangin. Kapatid, ano po yung pinagdaraanan mo? Ano po yung situation mo? Huwag mong isiping nag-iisa ka. Huwag mong isiping pinabayaan ka na ng Panginoon. Huwag mong isipin na si Lord absent. Parang yung footprint in the sun. Nasabi po nung sumulat doon, kapag ka maganda ang pamumuhay, sagana ang pamumuhay, habang siya'y naglalakad sa talampasigan, at sa tuwing siya'y babalik sa kanyang pinanggalingan, nakikita niya two print in the sun. Yung isa, bakas ng Panginoon. Yung isang, bakas niya. Pero kapag dumaraan siya sa mga matitinding pagsubok ng buhay, in any form of difficulties and light and trouble, and every time natitingin siya sa kanyang pinanggalingan, nakikita niya isang footprint. At alam niyo po, kinilig ng tao na yon. Sabi niya, bakas ko yon. Na para bagang sinasabi niya na the Lord is absent during his difficulties. The Lord is absent in times of trouble. Kaya ang sabi ng Panginoon, anak, kapag ikaw ay dumaraan sa mga masalimut na buhay, when you are in through of difficulties and trials and hardship, and always you look back and you see the footprint in the sun, kapag nakita mong isa yon, hindi mo bakas yon. Bakas ko yon kasi karga-karga kita. Kalong-kalong kita. Nakikita ng Diyos ang iyong pinagdaraanan, kapatid. Nakikita ng Diyos kung ano yung nangyayari sa buhay mo, kapatid. Huwag mong sabihin na nag-iisa ka lang. Huwag mong sabihin na absent si Lord sa buhay mo. In fact, kapag may ginagawa kang pagsunod sa Kanya at ikaw ay nahihirapan, alam niya ito. Alam niya ang iyong pinagdaraanan sa buhay. Number 3, dito po sa Mark, makikita po ninyo yan. Again, babasahin natin yung text sa Mark 6:48. Para po lang maliwanagan po tayo. Sabi niya, again, 48, ang sabi po dito, Mark 6. Ayan. And he saw them straining at rowing. Sa ibang salin po, ganito ang pagkakasabi ng New International Version. And he saw them toiling and rowing, for the wind was contrary unto them. Sa magandang balita, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasulungat sila sa ihip ng hangin. Jesus will show up when the storm is at its worst. Jesus will show up. Ituloy po natin ang pagbabasa. Ano po yon? Okay. Sabi po dyan, and he saw them toiling in rowing, for the wind was contrary unto them, and about the fourth watch of the night, he cometh unto them, walking upon the sea, and would have passed by them. Imagine, nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus,
na naglalakad sa ibabaw ng tubig nang malampasan niya ang mga alagad. Tingnan niyo po yung senaryo. Sumunod po yung mga alagad na sinabi ng Panginoon, sumakay kayo ng bangka at magpatiuna pumaroon sa kabilang ibayo. At sa kanilang pagsunod, na-encounter nila ang malakas na alon at nahirapan silang magsagwan dahil pasalungat sila sa hangin. At ano pong nangyari? Nakita yon ng Panginoon ang kanilang kalagayan at ang Diyos nagpakita sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Mga kapatid, mga minamahal, nakikita mo ba ang Panginoon? Kapag ikaw po ay lubhang nahihirapan. Nararamdaman mo ba ang presensya ng Diyos na kapag ikaw ay dumaraan sa mga masalimuot na yugto ng iyong buhay? Maliwanag na sinasabi po ng ating teksto, Jesus will show up when the storm is at worst. Habang lalo pang tumitindi yung kalagayan mo sa buhay, ang Diyos magpapakita sa iyo. Hindi lang basta paramdam, kundi magpapakita siya sa iyo para makita mo. Alam niyo po mga kapatid, mga minamahal, sometimes when we thrown it in the difficulties of life, alam niyo po, napapansin natin, bakit po tayo natatakot? Napapansin po kasi natin yung hangin. Later on, makikita po natin ito. Mas napapansin po natin, nakapokus tayo doon sa kahirapan, nakapokus po tayo doon sa karamdaman, nakapokus po ang ating paningin sa kawalang pinansyal, nakapokus po tayo doon sa mga difficulties and trouble of our life. But praise be to God, God will show him up. In times of difficulties, magpapakita siya. Hindi lamang basta nagpaparamdam, nagpapakita siya. But my question to you is, nakikita mo ba ang Panginoon in times of trouble? Or tulad din ng iba, nakapokus ka lang sa mga trouble. Tulad din ng iba, nakapokus ka lang sa mga difficulties. In the life of all disciples, sa kanila pong storm na naranasan, sa paghirap ng pagsagwan, gusto na nating minsan makaalis sa ating pong situation, pero nahihirapan tayo. Magpapakita ang Panginoon sa buhay mo. Magpapakita siya ng mga himala. Magpapakita siya ng mga kakaibang pagkilos na sa ating pong buhay. He came in the midst of difficulties and hardship in times of apostle. He came when the wind was boisterous. He came when the disciple is exhausted in their resources. Talagang hirap na po sila. He came when the disciple were in extremity of their trouble in life. Nagpakita ang Panginoon. Ikaapat, we need to face the storm until Jesus comes. May mga tao po kasi na gustong maka-exit, gusto pong takasan, gusto pong pwede bang wag na lang makaranas ng difficulties, wag na lang makaranas ng mga pagsubok sa buhay, pwede bang wala na lang pong karamdaman, pwede po bang puro kasaganahan na lang ang maranasan natin sa Panginoon? Pwede ba yon? Well, maraming gusto ang ganong mangyari. Pero let me tell you this. Gusto ko pong kayo ang sumagot nito. Kung hindi ka magkakasakit, paano mo mapapatunayan that God is our healer? Meaning, in order for you to know that God is our healer, kailangan mong dumaan o makaranas ng karamdaman. We need to go through
through it. Again, we need to go through it. Kailangan po nating dumaan. Kailangan po nating maranasan. Kaya ka nagkakasakit para malaman mo na siya yung dakilang mong manggagamot. Bagamat meron pang mga dahilan. Siguro minsan, noon inabuse mo yung katawan mo. Kumain ka ng kung ano-ano lang. Nag-take ka sa katawan mo ng mga maraming toxic. Kaya ka nagkasakit. Ngayon, tayo nag-aani lang. Sa panahon nating inaani natin yung mga maling ginawa natin noon. Pero that's not my point. My point here, the Lord allowed you to experience difficulties in life para makita mo yung kanyang mga gagawin hanggang sa siya dumating at maghimala sa iyong buhay. Again, bakit niya hinahayaan na magkaroon tayo ng poverty sa buhay natin? Para maranasan natin na siya yung dakilang nagkakaloob. Minsan, www.com, talagang walang-wala na tayo para maranasan mo that He is your great provider. Walang-wala na, siya naman yung great provider ng iyong buhay. So ano pong kailangan natin gawin? Ang kailangan natin gawin, mga kapatid, mga minamahal, we need to face the storm until Jesus comes. We need to go through it. We need to go through it. Kailangan lang natin. Sige lang. Sumalungat lang tayo. Tingnan niyo po yung mga apostol. Ano pong ginawa nila? Sumalungat sila, sumagwan sila ng sumagwan. Yun lang po yung ginawa nila. Kailangan po natin pagdaanan yung mga pagsubok sa buhay. Again, I say, kanina sinabi ko po, being a Christian is not means of bed of roses. Kailangan po nating maranasan yung mga pagkakataon ito upang lalo nating makilala kung sino ang Diyos sa buhay po natin. Amen? Jesus will get your boat assured into a hurry. Tingnan niyo po in verse 21, when they were willing to take him into a boat, and immediately the boat reached the shore where they were heading. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad namang nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. So kapatid, hindi ho tayo darating doon sa level up of maturity hanggat hindi ho tayo dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. And I tell you, along the way of our journey, dumaraan tayo sa mga masalimuot na buhay. Kapag ang Diyos na ang Panginoon ay nasa atin, kasama natin, makakarating tayo ng mabilis sa ating pong patutunguhan. Ang kailangan lang natin, i-invite si Lord into our life. Huwag nating solohin. Yung mga pagsubok, yung mga trials, yung mga pagsubok sa buhay, huwag nating solohin. Dito po, tuwang-tuwa po silang pinasakay ang Panginoon sa kanilang bangka. At ano po nangyari? Agad silang nakarating sa kanilang pong patutunguhan. So wala pong shortcut, hindi po pwedeng, huwag na lang. We need to face it and invite Jesus while we are experiencing these calamities in life, while we are experiencing this trouble, invite Jesus. Hindi lang magpapakita, kundi gagawa na kasama natin. Sabi nga po, all things work together for good, for those who love God. Nagiging yung mga karanasan po natin sa buhay at kahit po yung mga difficulties in life, yung nagiging kagamit-gamit para maging angkop sa lahat ng bagay. Ano? So let us invite Jesus na tayo po makasama natin siya all the days of our life. In any kind of troubles, in any kind of difficulties. Our cries will cause God to extend His hand. Ano po nangyari kay Pedro? Sabi po diyan, nung sila po ay nakakita ng taong naglalakad po sa ibabaw ng tubig, definitely natakot sila. Bakit? Ang sabi nila, multo. Multo. Pero sabi ng Panginoon, ako ito.
At ang sabi ni Pedro, Panginoon, kung kayo po riyan, papariyanin niyo po akong lumalakad sa ibabaw ng tubig. Yan po ang sagot ni Pedro. Ito po anong response ni Lord? Come, halika. Halika. Halika, Pedro. Halika. Kapatid, halika. Verse 30, tingnan niyo po. Verse 30. Sabi po ay ganito, then the disciple gathered to Jesus and told him, Matthew pala. So, yung binasa ko, Mark pala yun. Matthew 14 again. Balik tayo sa 14. Matthew 14, verse 30. But when he saw that the wind was boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried out, saying, Lord, save me. Ayan. Lord, save me. But when he saw the wind, and he was afraid, and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Yan po ay hango sa New International Version. Sa Magandang Balita, Biblia, ngunit ang napansin niya na malakas ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Panginoon, sagupin niyo ako. Sigaw niya. Our cry will cause God to extend His hand. And immediately, sinagip po ng Panginoon si Pedro. Sinagip po. He extend His hand. Hindi lang po nagpapakita ang Panginoon. In times of difficulties, inaabot niya yung kanyang kamay para tayo po abutin at tulungan. Kung lumulubog ka na, kapatid, tumawag ka lang sa Kanya. Iaabot niya yung kanyang kamay para ikaw ay iangat muli sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Kung saan ka man nalulubog ka na sa utang, cry out to the Lord, Lord, help me by your grace and your mercy. I believe to you, O Lord. Save me, O God. Then, He will reach you out. Aabutin ka niya ng kanyang makapangyarihang kamay at iaahon ka sa iyong pagkalubog sa anumang sitwasyon ng iyong buhay. Peter began to sing. Peter allowed his situation to suppress his faith. Yun po yung nangyayari. Kapag nakita natin yung mga sitwasyon, katulad ni Pedro, nakita niya malakas ang hangin, natakot siya. Nagsimula siyang lumubog. Pero nung primerong siya'y humahakbang, ano po kaya yung damdamin ni Pedro? Excited po siyang makaparoon sa Panginoon na lumalakad sa tubig. Not only to prove na si Jesus yon, hindi naman siya yung magpo-prove eh. Kasi sabi ni Lord, ako ito. Huwag kayong matakot. Natatakot yung mga alagad. Ako ito, nagpakilala na siya. So pinurove niya na siya yon by saying, I am. This is me. Diba? Pero yung excitement nandun sa buhay ni Pedro, na marating niya yung Panginoon, sabi niya doon, matindi po yung pagkakabasa ng talata eh. Sabi po dito, sa verse 28, ang sabi diyan, sinabi ni Pedro, Panginoon, kung talagang ikaw po iyan, hayaan mong ako'y pumunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Matindi po yung pagkakapahayag, talagang binigyan niya ng emphasis yung impossible na nangyayari na maging possible. Sabi niya, kung talagang ikaw riyan, kung ikaw yan, sabi niya, hayaan mo ako'y makapunta sa iyong kinaroroonan diyan sa ibabaw ng tubig. Imagine. So nandun po yung full excitement niya na maranasan po ang Panginoon. Marami pong Kristiyano ganun.
Kaso, nakikita po yung winds, nakikita po yung wave, nakikita po yung difficulties, nakikita po yung pain, nakikita po yung hardship, nakikita po yung sakit, nakikita po yung kawalang pinansyal. Nawawala tayo sa focus, sa excitement na makaparoon sa Panginoon, yung excitement na makasama ang Diyos. Kaya nangyayari, lumulubog po tayo. Pero sa ating pong panawagan sa Panginoon, when we cry to the Lord, God will extend His hand to help us. Jesus saved Peter with His hand. Kaya nga po, kung may mag-aalinlangan, sabi, hindi ako maniniwala hanggat hindi ko mailagay ang aking daliri sa butas ng iyong kamay at tagiliran. Nung pinasalap niya, naramdaman niya yung kamay na may butas at tagiliran na may butas dahil sa sibat. Kapatid, mararanasan mo ang makapangyarihang gawa ng kamay ng Panginoon. Just cry out. Tumawag ka lang sa Panginoon. Humingi ka ng saklolo sa Diyos. Kapag ang Diyos ay hindi bingi at hindi bulag, para hindi niya marinig at hindi niya makita ang iyong pagtawag sa Kanya. Just cry to the Lord. Tumawag ka lang sa Kanya. Cry out. Tumawag ka lang sa Kanya. Pang-pito, the storm will cease when Jesus entered in the situation. Dito po sa verse 32, sabi diyan, 32, sa ating pong teksto. And when they got up into the boat, the wind ceased. Humuhupa. Tumitigil. Ngunit sabi po diyan sa verse 2, pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya po napaka-importante, let's invite Jesus to come in our life. Invite the Lord. Huwag mong solohin. Marami kasi nagsusulo. Marami kasi mas gumagawa ng kanyang sariling kaparaanan. Nakita natin in the life of the apostles, when they invited to Jesus to come in, ano po nangyari? Immediately, tumigil po yung unos. Kapatid, baka kaya ka nagsasuffer until now, wala pa si Lord sa buhay mo. Why don't you try to invite Jesus to come into your life? And God will give you rest. And God will give you peace. Inner peace in our heart and in our mind. Na kahit tayo dumaraan sa mga matinding pagsubok ng buhay, dahil kasama mo siya, paparatingin ka kagad sa dakong iyong paroroonan. God prepared the way to exit, going to victory. Tandaan natin, imbitahan mo lang ang Panginoon sa iyong buhay. Ang Diyos ay gagawa ng himala. The believers not only allowed storm to fill the lives, the boat and tears, but we must be discerning enough to know what Jesus can and will use storm to bring us into the higher level of our Christianity. Just allow Him to come in and heal our heart and our life. Mga kapatid, before we end, bago po natin tapusin ang mensaheng ito, tandaan lang po natin, sa pagsunod sa Panginoon, hindi ibig sabihin, wala ng mga circumstances in life. Lahat yan, pagdaraanan po natin. Lahat po yan mangyayari sa buhay natin. Nakikita ng Diyos ang ating pong kalagayan. At siya po'y magpapakita sa atin. Dapat
maranasan natin na siya'y makasama natin para tayo ihatid sa ating pong patutunguhan ng pagtatagumpay sa buhay. And when we are in struggling, just cry. Cry out to the Lord. Just call in His name, and He will save you. Invite the Lord to come in sa buhay mo at dadalhin ka ng Panginoon sa isang mas maayos na pamumuhay. Again, invite the Lord in your life. Kung nais mong maranasan ang pagtugon ng Panginoon, ang pagsaklolo sa iyo at paghahatid sa iyo sa isang matagumpay na pamumuhay, naiiwan mo ang masalimuot na buhay at lilipat ka ng Panginoon in another level of your Christian life. Invite the Lord to come into your life. At sabihin mo ang ganitong mga panalangin. Sumunod ka sa aking panalangin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, kinikilala ko ang iyong kapangyarihan. Pumasok ka sa aking puso at manahan sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang Panginoon sa sarili kong tagapagligtas. Ikaw po ang manguna at maghari sa aking buhay. Ikaw po ang kumilos sa aking pagkatao. Kailangan kita. Kailangan kita kami. Patawarin niyo po sa aking mga kasalanan. Linisin niyo po ako ng dalisay na dugo. At maranasan ko ang dakilang plano mo ng pagliligtas. Sa pangalan ni Jesus. Kaya mo ako manalangin para sa iyo. Panginoon, tulungan niyo po ang sino mang tumatawag sa iyong dakilang pangalan. Hindi lamang para iligtas sa kanilang kaluluwa, kundi maging sa anumang kahirapan na kalapong buhay. Sila po yung hahanguin. Tulad ng iyong sinabi, naparito ka upang bigyan sila ng buhay, buhay na ganap at kasiyasiya. Lord, sinulat mo na ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay at pinagpala mo na kanilang mga buhay sa anumang mga pangangailangan, kagalingan, kasaganahan ng buhay, and everything, O Lord, will be added unto them because you are a faithful God. Thank you, Father. Bless them always. In Jesus' name. Amen. Muli, magandang umaga po at pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you all.